Samantala, nalalapit na ho ang canonization para maging isang ganap na santo si Pope John Paul II. At bilang bahagi ng selebrasyon ito, ilan po sa mga dating gamit ng Santo Papa ang naririto ngayon sa bansa. Kaya naman, puntahan na po natin si Rhea Santos sa kanyang live report ukol po doon. Rhea! Hi, Connie. Nako, Connie, si Pope John Paul II na yata ang pinakamamahal na Santo Papa ng sambayan ng Pilipino. Alam mo, kung matatandaan nyo, 2 beses na po tayong binisita ni Pope John Paul II. Una noong 1981, noong beatification ni San Lorenzo Ruiz at noong 1995 World Youth Day. At mga kapuso, ngayong buwang ito, Abril, isang mahalagang pangyayari po ang masasaksihan ng sambayanan dyan po sa Rome, Italy dahil April 27 ay magaganap ang kanyang canonization sa Rome, Italy. Magiging santo na po si Pope John Paul II, ang pinakamamahal na Santo Papa ng sambayanang Pilipino. At bilang pakikiisa at paghahanda sa magaganap na canonization, nag-organisa po ang Office of the Vice Postulator for the Cause for Canonization of the Blessed Ivan Mers ng isang tour. Ito pong tinatawag na tour na ito ay Totus Tuus Tour o Totally Yours ang ibig sabihin niyan, kung saan ipinapakita po sa mga Pilipino ang mga relics ng Santo Papa at iba pang mahalagang bagay na kanyang ginamit. At kaugnay niyan mga kapuso, makakausap po natin si Brother Dave de la Cruz, ang spokesperson ng tour na ito para ikwento sa atin kung ano-ano ba ang makikita sa kanilang exhibit. Brother Dave, good morning. Good morning at good morning mga kapuso. Alright, nandito tayo sa isang mall sa Cubao at ano-ano ang makikita, aasahan ng ating mga kababayan pagdating nila dito. Okay, dito sa Totus Tuus Tour na ito, makikita ninyo ang iba't ibang mga relics ni Blessed John Paul o soon to be Saint John Paul. Yeah. At iba-iba ito dahil first class, second class at third class. First class meaning ito yung galing sa katawan niya. At dito sa gitna natin, makikita ninyo yung kanyang blood at yung kanyang hair, no? Tapos, ang second class relics naman ay galing sa kanyang mga gamit o mga sinuot niya, no? Okay. Tulad ng sutana na nandito sa gitna rin. Alright, mga kapuso, Brother Dave, yung hair strands po na nandoon po sa lalagyan, ayan po ay galing sa kanyang barbero, tama ho ba? Yes, dahil nung beatification niya, no, tamang-tama na itago ng barbero yung kanyang mga buhok. At ito'y dinonate sa postulation office ni John Paul sa Rome para maging relic na ipabahagi sa iba't ibang simbahan sa mundo. Alright, brother, yung damit na, yung bahagi po ng kanyang damit na may dugo, ano naman po iyon? Ito yung after his before his beatification, no, nalaman nila na meron pala mga natagong vial na dugo yung kanyang ospital after his assassination operation. Ngayon, nung nalaman na malapit na beatify, no, hinati-hati nila ito. Yung una nasa Vatican, yung pangalawa nasa Poland, then the rest, yung damit niya, isinawsaw doon sa dugong yon para ibahagi din sa iba't ibang parte ng mundo, lalo na sa mga simbahan. Alright, mga kapuso, yung nandito po sa gitna, kung makikita nyo rin, may telang puti po doon at ayan po ay bahagi ng sutana din ng ating pong Santo Papa. Ano ho, brother? And of course, nandito po sa likod namin itong skull cap na ginamit din po ni Pope John Paul II. At syempre sa likod, meron tayong imahe ng Lady of Guadalupe. Very significant din ito, brother, because you mentioned a while ago na siya po ang nag-bless nito sa Mexico at ang balita pa ay hinalikan niya to mismo. Yes, sabi nung nag-donate, no, ito hinalikan o nahawakan. Tapos, at the same time, itong image na ito ay tinatch din sa original image ng Our Lady of Guadalupe sa Mexico. Brother Dave, maraming salamat. Mamaya mga kapuso, babalik pa tayo para ipakita sa inyo ang ibang relics ni Pope John Paul II. Back to studio muna tayo. Maraming salamat, Rhea Santos.